So maulang umaga mga ka-vlog-vlog, welcome to our YouTube channel. So before tayo mag-start, please like, share, and subscribe sa ating munting YouTube channel. So, pag-uusapan natin ngayon mga ka-vlog-vlog ang tungkol sa ammonia at kung ano yung masamang epekto ng ammonia sa ating mga layers. Yung ammonia kasi, it is a gas that being produced doon sa ating mga ipot ng ating mga layers. So, technically, medyo delikado siya in terms of safety ng ating mga layers. So, ano nga ba yung mga masasamang epekto na pwedeng makuha ng ating mga layers kapag sobrang taas ng ammonia level sa ating poultry farm or sa ating poultry houses? Ang isa sa mga epekto ng may mataas na ammonia level sa ating poultry house or sa ating poultry farm ay yung mga mata ng ating mga layers ay namumutla, or kapag sobrang taas, nagkakaroon ng irritation yung ating mga layers. At the same time, yung pinaka worst case scenario na posibleng mangyari sa mata ng ating layers ay mabulag yung ating mga layers. Isa pa sa mga hindi magandang epekto ng mataas na ammonia level sa ating poultry house ay maapektuhan yung egg production ng ating mga layers. Kumbaga, it will directly affects yung production ng pangingitlog ng ating mga alagang layers. Kasi it affects yung kanilang health condition. Syempre, kapag hindi kagandahan yung health condition ng ating mga alagang layers, technically speaking, posibleng bumaba yung rate ng pangingitlog ng ating mga alagang layers. So dito sa aming munting farm sa The Backyard Farming, sa ating layer house egg production business, ang ginagawa natin dito is weekly nililinisan natin at tinatanggal natin yung mga ipot at sinasako namin. Katulad nito, may mga nasako na naman kaming bago. Then, ilalabas namin yan at ginagamit namin yan sa organic farming dito sa ating backyard farming. So, isa itong paraan para mabawasan natin yung ammonia level dito. Bawasan natin at tanggalin natin yung mga ipot. Sa amin, ang schedule is weekly. So, depende ngayon sa availability ng schedule ninyo. Or kapag sa mga malalaking farm, usually daily yung pagtanggal. Pero sa amin, since may sinusunod kaming schedule, at the same time, busy din kami sa trabaho, and may ginagamit naman kaming methods para at least mabawasan yung ammonia level. Yung sinabi ko sa inyong technique, yung isa sa technique kung paano mabawasan yung amoy, ay yung paggamit ng rice hull. So yung paggamit ng rice hull, it will lessen yung odor at the same time napapababa niya yung ammonia level. So kaya weekly kami nagtatanggal na lang ng ipot or ng dumi ng mga manok dito sa ating poultry house. Isa pang way para at least mapababa yung ammonia level dito sa ating poultry house, dapat may tama kayong exit point ng hangin para at least hindi kulob yung area nyo. Kumbaga may proper ventilation. Katulad dito sa amin, ang ginamit lang namin dito na pang wall ay yung mga bamboo slat para at least open pa rin yung area at may madadaanan yung kumbaga yung sungaw or yung pag-evaporate ng ating ammonia dito sa ating poultry house. Iwasan din natin yung mayroon tayong wet or basa laging area at the same time, lalo na doon sa may parte ng ating mga drooping board or doon sa nilalagyan ng mga ipot para at least mabawasan yung ammonia level. Kasi yung basang ipot, mas nakakapagdagdag pa yon sa pag-produce ng ammonia level sa ating mga poultry houses. Syempre, pinaka-last at pinaka-importante sa lahat para mabawasan natin yung ammonia level dito sa ating farm
or sa ating poultry houses ay yung tamang feeding management and yung proper diet na nabibigay natin sa ating mga alagang layers. Kasi the more na maganda yung feeding management natin, yung tendency niyan ay yung sa pag-waste nila ay nababawasan yung pagkakaroon ng wet na ipot, at the same time nababawasan natin yung ammonia level sa ating poultry house. So, yun lamang yung aking mga tips para at least masolusyonan yung mataas na ammonia level sa inyong poultry houses, para at least maging produktibo yung ating mga layers in terms of egg production. So, sana nakatulong at makatulong yung aking mga techniques para at least maging successful yung ating munting backyard farming, especially sa egg production business. So maraming salamat sa lahat ng supporters ng The Backyard Farming. Hanggang sa muli mga ka-vlog-vlog. From the start hanggang ngayon, nandyan kayo para suportahan yung ating munting YouTube channel. So kung may gusto kayong matutunan with regards to egg production business and also sa agriculture, you can comment down below para at least maging content natin sa susunod na ating mga videos. So maraming salamat mga ka-vlog-vlog.